T-shirt yung nakabangga natin. May helicopter, checkered. Hindi yung basta helicopter. Si Lastic Man yun. Hindi ko alam kung magbubukas pa ako ng tindahan. Ha? Mari naman, huwag mo naman sabihin sa akin na susuko ka agad. Ang problema, kakambal yan ng negosyo. Normal lang yan. Ewan ko, parang gulong-gulo lang kasi talaga yung isip ko eh. Mare, di ba ngayon ka lang pinasok ng problema? Huwag mo sabihin sa akin, umpisa pa lang susuko ka na. I told you this was interesting. I know, honey. I mean, malaking potential makita sa market na yan. We've got marketing arms. Ang gusto ko sana, tayo na malalabas ng product na yan. Yeah, bakit hindi tayo mag-produce ng herbal-based medicine like this one? Honey, you know how it goes. Kung maglalabas tayo ng bagong product, introduce natin. I mean, sa research at advertising pa lang, malaki na ang gagastusin natin. So? Ang gusto ko sana sabihin, iyan na mismo yung lalabas natin. Yan na yun. What? Honey, may followers na yan. Magpapatatag na lang tayo ng foundation. Ang iniisip ko sana, bilhin na natin yung hardin ni Kaloy. Wala naman akong sinabing isusuko ko. Ang gusto ko lang, magpahinga. Kahit na ilang araw, ilang linggo. Yun. Mare, pag pinahinga mo ang tindahan mo, pag nagbakasyon ka sa pagtitinda, lalong mawawala ng tiwala mga customer mo sa'yo. Eh ano ka? Pinuputakti na nga ako ng reklamo. May mga nagsosoli pa nga nung binili nila eh. At may nagbabanta sa akin, ididimanda raw ako. Mare, bago ka magdesisyon ng ganyan, isipin mo munang mabuti si Kaloy. Isipin mo munang mabuti ang hirap na dinanas niya para itaguyod niya yung kabuhayan niyo. Mare, mahiya ka naman sa kanya kung magpapabaya ka sa pinaghirapan niya. Diba? Hindi madali yung iniisip mo, Jared. Hindi ka pa naman nakakasiguro kung ibebenta nga nila yung hardin. Kaya nga, opera ko sila ng malaking halaga. Na hindi na sila pwede umindi. Alam mo, nagugulat ako sa'yo. Kababasa mo pa lang ng article. Nakapag-desisyon ka na. Pinaplano mo nang bilhin yung hardin. Nag-advance lang ako. You know this. Negosyo to. Dapat alam natin pinupunta natin. Alam natin yung objective natin. Sigasuin ko na yung papapadala ng tao sa hardin. No, honey. Pupuntahan mo sila. Kilala mo sila, maintindihan ka nila, masa sila, alam ang kilitin nila. Alright? Excuse me. Hello? Ano? Sino yan? So, ang antidote lang tinarget. Yes, Doc. Marami naman pong mamahaling gamot doon, pero yun lang talaga ang kinuha. So, wala silang ginawa, pinalusot nila, at hindi nila napigilan. Ilan ang nakapasok? Isa lang daw po, Doc. Pakiulit mo nga sinabi. Si Lastic Man po daw ang tumangay ng mga antidote. Siya lang. Tracing. Ito ang antidote laban kay Motra. Anong ginagawa mo? Oy, yan. Plastic Man. Hindi ko ninakaw to, ha? Andito na to nung dumating ako. Pero, grasya to. Hulog to ng langit, Plastic Man. Kailangan to ng lahat ng taga-bagong unlad. Alam ko. Ikaw ba naghulog nito dito?
Itago mo na yan. Sa'yo ko pinagkakatiwala lahat ng gamot ng yan, Ninoy. Oo. Mapagkakatiwalaan mo ako, Lastic Man. Gusto kong bigay mo yan sa lahat ng mga nangangailangan dito ng libre. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Papamahagi ko yan sa lahat ng nangangailangan. Salamat, Ninoy. Wala ka naman. Sige. Ano ba naman kayo? 1/4 na ang binawas ko sa original price ng mga yan. Nagre-reklamo pa rin kayo. Eh, Mang Ninoy, hindi pa rin namin kaya yun. Babaan niyo pa ang presyo. Hoy, Hawa naman kayo. ano ba akala niyo sa binibenta ko? Kamatis? Kung makatawad kayo, akala niyo nasa palengke kayo. Mang Ninoy, maawa naman kayo sa amin. Maawa naman kayo sa mga kapamilya namin nangangailangan ng gamot. Ibigay niyo na ang gamot sa presyong abot kaya namin. Oo nga. Boss, confirm na. Nandito sa barangay Bagong Unlad ang nawawalang antidote. Opo. Makinig kayo sa akin. Halos wala na akong kinikita dito sa mga gamot na to. Ang ginagawa ko para sa inyo, kawang gawa. Kaya kayo, kung ayaw niyo yung presyo ko, doon, magpunta kayo doon sa butika. Tingnan ko kung may mga palayang karereklamo niyo doon. Eh kung sa presinto kami tumakbo at magreklamo at ibisto namin ang pagbebenta mo na illegal na gamot, ano? Pababaan yan! Mads, asan na yung mga workers ni Tita Dolores? Nag-quit na ba? Ang sabi ko, nasa na yung mga workers si Tita Dolores? Ay, naku naman, Kuya Mix. Nagsa-sound trip ako dito eh. Wala na. Solo man ulit yung pabrika. Eh, paano kinakausap kita, hindi mo ko naririnig eh. Eh, nasa na sila? Nag-quit na ba? Ayun, pumalpak kasi sila eh. Kasi hindi nila magaya yung finished product mo na malapot tsaka mabangong ang palunggay. Kaya yun, finish sila ni Mami. Sige! Magreklamo kayo doon! May baril. Ano? May reklamo ba? Wala na. Anong problema? O dali, ipasok na yung mga ampalayang pinamili ko. Hoy, Miguel, umuwi ka na maaga ha? At marami kang gagawing ampalunggay. Opo, tita. Sandali. Nakwento na po sa akin lahat ni Mads ang mga nangyari. Di ngayon, tuwang-tuwa ka dahil walang makagaya dyan sa gawa mo. Mami naman, hindi ka dapat nagagalit ngayon kasi it's too early. Malas daw yan eh. Dapat mamayang hapon ka magbunga nga kay Kuya Migs. Mami, allowance ka. Ewan ko ba, naiinis lang kasi ako. Sobrang swerte niyang Ninoy na yan. Bakit ho? Tumama sa loto? Aba, parang gano'n na nga. May nagbaksak sa kanya ng gamot na panlaban sa virus itong si Motra. Naku, ang laki ng baw sa totoong presyo ng gamot. Jackpot siya doon, ano? Binibenta po yung gamot? O ano pa? Ano gusto mo? Libre? Kung gusto niyo magsumbong, sige, hindi ko kayo aawatin. Eh Mang Ninoy, baka pwede mo naman bawasan ng presyo. Kasi po, masyadong mabigat para po sa amin lahat. Mang Ninoy, kung ayaw mo isumpukan namin sa pulis, babaan mo ang presyo ng gamot. Hindi ako natatakot sa inyo, hoy! Gusto niyo, sige, magsumbong kayo doon! Lumarga kayo! Baka hindi niyo kilala kung sinong kapit ko dito sa mga gamot na to. Bigatin yun! Sino nga bang kapit mo? Ako! Anong pinag-usapan natin sa gamot? Ipamahagi ko. Sa lahat.
ng libre. Halongkat pa kayo ng halongkat dyan. Eh wala nang laman yan, puro kahon na lang. Pwede ba mag-COE na kayong lahat? Hoy, Ninoy. Ano kaya nakita sa'yo ni Lastic Man at ikaw ang pinagkatiwalaan sa mga gamot na yan? Ano? Wala naman akong kinikita dyan sa mga gamot na yan eh. Pwede ba? Huwag mo na akong sermonan. Nasayang lang naman ang oras ko dyan eh. Ano pa inaantay nyo? Wala na ang gamot, ubos na. Andito ba si Antonino Kaharian? Pwede ba? Ako ho yun, boss. Anong problema? Ikaw, arestado ka! Ako? Eh, bakit? Ay! Sandali lang! Anong kasalanan ko? Kasabot ka ni Lastic Man sa pagnanakaw sa Evilon Pharma. Yan mga ebidensya, oh! Boss, wala akong kasalanan. Ha? Wala akong kinalaman dyan. Sandali lang ho. Tatawagan ko lang yung abogado ko, ha? May barilo yan! May barilo yan! May barilo yan! Hindi naman ho totoo to eh. Bossing! Hindi naman totoo to. Nasa ka lang! Hindi totoo to! Kaya to! Peke na to eh! Peke na! Lintik ka, Lastic Man! Pinawag mo ko, ah! So hindi ko dapat pinahuli si Mang Ninoy. Anong dapat ginawa ko, Sin? Magsawalang kibo? O hindi kaya dapat siguro pumalakpak pa ako na ninakawan tayo ni Lastic Man? Hindi naman daw hiningi ni Mang Ninoy kay Lastic Man yung antidote eh. Binilin lang sa kanya. Isa pa yan si Lastic Man na yan. Siguro sa kagustuhan lang ni Mang Ninoy na makatulong sa kanila, sa mga biktima ni Motra, kaya siya pumayag. I agree. Walang masama sa pagtulong sa kapwa. Pero pag nagdakaw ka para makatulong ng iba at napaperwisyo na yung mga ibang inosente sa pagsagip mo ng ibang buhay, that I don't agree. Since ang pagnanakaw, alam natin lahat kahit saan mo ilagay, pagnanakaw pa rin yan. Bossing! Bossing, wala akong kinalaman sa mga nawawalang gamot. Hindi ako ang nagnakaw ng gamot na yan. Kung ako sa inyo, si Lastic Man, hanapin nyo. Si Lastic Man ang ikulong nyo. Siya ang magnanakaw. Siya nagbigay sa akin yung mga gamot na yun. Hindi naman sa kinakampihan ko sila. Siguro naiintindihan ko sila. Siguro alam ko yung sitwasyon nila. Siguro dahil alam ko rin kung paano maging isang biktima dyan. Ana, tatawagan ko ng lawyer para ayusin yung kaso, okay? Okay? Tinataya ko po ang buhay ko para sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Dapat po akong kumilos. Hulog to ng langit, Lastic Man. Ito ang antidote laban kay Motra. Bigay mo yan sa lahat ng mga nangangailangan dito. Kasabot ka ni Lastic Man sa pagnanakaw sa Evilon Pharma. Yan mga ebidensya, oh! Lintik ka, Lastic Man! Pinawag mo ko, ah! Huwag kayong mag-alala, Mang Ninoy. Kakausapin ko po si Sandy. Napakiusapan ng mga magulang niya na iurong na yung demanda sa inyo. Sana nga eh, pakinggan ng magulang niya. Yung kaibigan mo. May mga kaibigan po ko sa school. Tatry ko sila pong kausapin. Harian, laya ka na. Ano? Papawi ka na. Wala ka na rin isipin pa sa mga bill mo dito. Sino ko mareglo? Isa ako sa mga abogado ng mga Evilon. Inurong na reklamo laban sa'yo. Kita nyo? Yung sinasabi ko sa inyo, wala talaga akong kasalanan. Salamat, boss, ha? Pero, o nga pala, paano yung mga susunod ko na check-up? Tsaka yung mga
kailangan kong inuming gamot. Sino mo magbabayad mo? Bahala namang Ebilon sa inyo. Mrs. Evelyn, tungkol po sa nangyari sa bodega. Alam ko naman kung bakit mo yung nagawa. Patawad po. Alam mo, Lastic Man, mabuti kang tao. Maganda yung intensyon mo, mali lang ang ginamit mong paraan. Inaamin ko po ang pagkakamali ko. Kung sa ibang bagay mo ginamit yung gamot, hindi kita mapapatawad, Lastic Man. Gusto ko lang makatulong sa nangangailangan. Kaya nga hindi ko magawang magalit sa'yo. Kaya nga napatawad na kita. Alam kong mali ang ginawa mo, pero hindi yun ang nakikita ko. Ang nakikita ko, yung kabutihan ng puso mo. Ewan ko kung bakit ganun. Siguro, dahil nasasalamin ko ang sarili ko sa'yo. Siguro dahil pareho lang natin gusto makatulong. Siguro nga pareho lang tayo, Lastic Man. Salamat ulit, Mrs. Evelyn, Doktora. At pasensya na huli kayo. Lastic Man, tandaan mo. Ang pagnanakaw, kahit gaano kaganda ang intensyon, pagnanakaw pa rin. Ingatan mo yung pangalan mo. Yung pagkatao mo. Sige po, alis na po ako. Hinihintay ko pa rin desisyon mo. Hindi ata to tama, Ryan. Gusto ko lang naman tulungan ka sa problema mo eh. Or makaganti kay Miguel. Kailan ka pa naging concerned kay Miguel? Masasaktan yun for sure. Hindi ka ba naaawa? Kanino ka ba kampe? Sa akin o kay Miguel? Kailangan niyang masaktan. Kung hindi ikaw masasaktan, naiintindihan mo ba yun? At patuloy ka lang masasaktan kasi deadma ka na kay Ken. Sis, ganun lang naman ang love story eh. Di may iwasang may masaktan. Kailangan ng suffering, ng sakripisyo para magkaroon ng happy ending. Sis, love story mo nang pinag-uusapan dito. For sure, alam mo na kung paano magkakaroon yan ng happy ending. Si Ken! Nance, sinasayang mo lang ang time mo sa kanya. Ang dami niyang girls, di ba? Pati nga si Yelena. Dati pa sila ni Yelena, wala na ngayon. Pero type pa rin siya ni Yelena. Obvious naman. Feeling ko nga, obsessed na yan si Yelena kay Ken. Sorry, hindi naman ako tutulad kay Yelena. Alam ko namang one of the girls lang ako ni Ken. Spasakay lang ako. Pag trip ka lang ng guy, hindi mo siya dapat sineseryoso. Para hindi ka maghahabol sa guy. Para hindi pathetic, di ba? Katulad ni Yelena. Ano? Pakiulit nga yung sinabi niyo? Di mo ba narinig? Okay, for your sake. Hindi ako tutulad sa'yo. One of the girls lang ako ni Ken at sumasakay lang ako.
pag trip ka lang ng guy, hindi mo rin siya dapat siniseryoso. Para hindi ka maghahabol sa guy. Para hindi pathetic. Nancy, stop it, ha? Tigilan ka na! Tigilan ka na! Nancy, stop it! Just go! Cheap. Cheap? Yelina, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko, okay? Alam mo kasi feeling ko talaga tama sila eh. Krisha, they insulted me. Alam mo, tama talaga sila na isa ka lang sa mga girls ni Ken. At ano naman ang alam mo sa past namin ni Ken? Yelina, campus knowledge na yan dito, di ba? Everyone knows na chick boy si Ken. Alam mo, feeling ko lang talaga kulang siya sa love. Paano yan magkukulang sa love? Eh, chick boy nga. Di ba separated na ang parents niya? Yeah. Common knowledge din ba yan dito sa campus? No. Actually, narinig ko lang yan sa friend ng mom ko. Kaya yun, feeling ko kulang lang talaga ang love na nakukuha niya from his parents. Hindi yun. Yelina, Psychology 101. Alam mo yung mga hinahanap niyang love sa family niya, nakukuha niya dun sa foreman, sa mga girls niya. Kaya kahit anong love pa yan, basta lang i-offer sa kanya, kukunin niya yon. Kasi feeling niya, kailangan niya yon. Feeling niya, kulang siya nun. Sure? Ay, kuya. Ay, excuse me ah. Ryan, halika. Usap tayo. Excuse me ah. Sandali lang, babalik ko. Sis, ano ba? Bakit naman dumidiskarte pa ako sa mga chicks dito eh? Mas importante to kaysa sa mga girls mo. Okay. Shoot. Ano ba yun? Payag na ako. Payag, san? Sa proposal mo, papakita ko kay Miguel. Pasasakayin ko siya. Basta, ilakad mo ako kay Ken. Hi, Migs! Hi, Helena. Late ka? Hindi, may nasikaso lang ako. Okay. Sige, see you later. Sige. Kailanman, kung anong kailangan mo ay aking gagawin. Hindi mo na